Ang nakaraan kung saan sinabi ng pinakamatandang Kaioshan kay Gohan. Kung ganoon, ikaw na ang pumunta. Kami na ang bahala sa hiling, kasama si Whis. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Zeno, puno ng kasabikan, hawak ang kwintas. Sandali, sasama ako. Baka makatulong ito. Nagkatinginan ang mga Kaioshan. Isang maikling sandali ng pag-aalanlangan. Pagkatapos, tumungo ang isa sa kanila. Walang problema, sana'y magtagumpay ang plano. At sa gitna ng tumitinding tensyon, nagsimula na ang susunod na yugto ng kapalaran. Liwanag at kadiliman, nagbabanggaan, naglalabanan, na para bang pinag-aagawan ang mismong kaluluwa ng pag-iral. Bawat suntok, bawat pag-atake, hindi lamang lakas ang pinapakita, kundi mga aral ng kalooban, ng tiyaga, ng kontrol, ng pagtitiis, at ng pag-unawa sa halaga ng bawat enerhiya sa universo. Kasabay nito, malayo sa ingay ng labanan. Kumikilos ang mga Kaioshan ng palihim. Sinamantala nila ang kapabayaan ng Grand Priest sa mundong ito. Isa-isa silang lumapit sa Super Dragon Balls. Kasama nila si Whis. Sa kanya nakasalalay ang lahat, ang salita, ang susi na magpapagising sa dragon at tutupad sa hiling na maaaring magbago ng kapalaran ng lahat. Sa kabilang panig, dinala ng Kaioshan ng Universe 7 sina Gohan at Zeno patungo kina Goku at sa Grand Priest. Pareho silang puno ng kaba, ngunit hindi natitinag ang kanilang paniniwala sa plano. Nangangamba si Gohan para sa kanyang ama, ngunit naniniwala siyang maaabutan niya ito. Si Zeno naman, tahimik na nakatingin sa kwintas, may luha sa mga mata. Nararamdaman niya na kailangang makarating iyon kay Goku sa tamang sandali bago pa maging huli ang lahat. Samantala, nagpapatuloy ang labanan. Walang tigil. Walang pahinga. Minuto ang lumipas, bawat isa'y sinusubok ang hangganan ng isa't isa. Lalong tumitindi ang mga suntok. Naglalabang enerhiya. Nagbabangga ang kapangyarihan. Maraming minuto ang lumipas, at bigla, kumalma ang kapaligiran. Isang sandali ng pagtutuos, isang sandali ng paghinga, ngunit may kakaibang nangyari. Biglang napahawak si Goku sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalat sa kanyang katawan. Tahimik siyang pinagmamasdan ng Grand Priest, saka nagsalita. Nauunawaan mo na ba, Goku, kung bakit dito kita dinala? Nagpatuloy siya, malamig ang tinig. Sa dimensyong ito, mas mabigat ang oras. Bawat segundo ay nagpapalakas sa akin, at bawat sandali ay unti-unting kumakain sayo. Lumapit ang kanyang mga salita na parang lason. Magtitiis ka pa ba, o babagsak ka na bago mo tanggapin ang katotohanan? Hindi sumagot si Goku. Sa kanyang isip, isang tahimik ngunit mabigat na katotohanan ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ko, bumibigay na. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Hindi ako nagpahinga kahit isang sandali mula nang magsimula ang laban na ito. Ang suntok na ito na ang huli. Dito na magwawakas ang lahat. Unti-unting nagtipon ang enerhiya sa paligid nila. Ibinuhos ni Goku ang bawat natitirang lakas sa kanyang katawan. Habang ang Grand Priest ay sumagot ng isang siksik at kumukulong kadiliman, nag-aalab mula sa lahat ng kasamaan na kanyang kinikimkim. Sabay silang sumigaw. Isang sigaw na dumurog sa katahimikan ng dimensyon. At pagkatapos, sumalpok ang dalawang napakalaking enerhiya. Liwanag at ningning laban sa kadiliman at katiwalian. Isang banggaan na yumanig sa bawat sulok ng dimensyon. Napakabigat ng presyon, tumagal ng ilang segundo, na tila naging mga minuto. Hanggang sa dumating ang sukdulan. Isang napakalakas na pagsabog ang sumabog, yumanig maging sa mga dimensyon mismo. Kasabay nito, sinamantala ng mga Kaioshan ang sandali. Sinimulan nila ang paghahanda sa Super Dragon Balls. Humakbang si Whis, kinuha ang pamumuno, at nagsalita ng may katatagan. May kondisyon ako. Kung nais ninyong matupad ang hiling, dapat muna itong matiyak. Hindi ako magsasalita hanggat walang kasiguruhan. Sandaling natigilan ang mga Kaioshan. Pagkatapos, itinuro sila ni Whis. Pinagkatiwalaan ko kayo mula sa simula. At kahit ngayon, hindi kailanman ninais ni Goku na ilagay sa panganib ang sinuman sa inyo. Nagpatuloy siya. Ngayon, lantad na ang lahat.
Ipinakita na ng Grand Priest ang kanyang tunay na anyo, katiwalian, pagtataksil, malinaw na ang lahat. Isa-isa silang tumango. Sumang-ayon ang lahat sa kondisyon. At doon, tinawag ang dragon. Lumutang ito, nakatingin sa kanila, ang mga matay nagliliyab sa awtoridad. Isang hiling ang binigkas. Isang hiling na hindi kailanman inakala ng sinuman. At sa isang iglap, isang bagong realidad ang nabuo sa harap nila. Isang realidad na magbabago sa takbo ng lahat. Samantala, matapos ang napakalakas na pagsabog, bumalik sa normal si Goku. Sugatan, ngunit matatag pa rin. Sa kabilang panig, ang Grand Priest ay nawalan din ng kanyang makapangyarihang anyo, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Kinuyam ni Goku ang kanyang kamao. Ubos na ang katawan ko. Pero hindi basta masasayang ang sakripisyo ni Vegeta, hindi ako uurong kahit ano pa ang kapalit. Ngumiti ang Grand Priest, mapanokso kahit puno ng galit. Mabuti. Ngayon, lalaban tayo ng walang huwad na anyo. Tingnan natin kung kakayanin mo nang wala ang kapangyarihang kinasanayan mo. Ngumiti si Goku bilang tugon. Ang tunay na lakas, wala sa anyo. Sandaling tumigil, mata sa mata. Nasa kalooban iyon. At iyon, hindi mo kailanman maiintindihan. Biglang sumiklab muli ang labanan. Nagpapaulan ng suntok ang dalawa, bawat tama ay naglalabas ng alon ng enerhiya na yumanig sa mga kalapit na dimensyon. Sa bawat suntok ni Goku, may kasamang mga salitang puno ng kahulugan. Ang liwanag hindi nasusukat sa lakas lamang, kundi sa kung ano ang pinuprotektahan nito. Tumawa ang Grand Priest, malamig at mapanghamak. At ang kadiliman, walang awa. Sinasamantala nito ang bawat kahinaan. Sumugod si Goku, muling umatake. Kahit ang sakit ay aral ng pagtitiis. Bawat mas malakas na tama, mas hinahanda ako para tapusin ito. Ngunit, sinamantala ng Grand Priest ang isang siwang. Ang kahinaan mo, ay ang huling pagkakataon ko. Hindi ka makakaalis ng buhay sa laban na ito. Sa isang iglap, isang makinang na talim ang bumaon sa tiyan ni Goku. Lumapit ang Grand Priest, puno ng pagyayabang. Tingnan mo ang katawan mo, ang puso mo. Ito ang kabayaran sa hindi mo pag-angkin ng tunay na kapangyarihan, at sa bulag mong paniniwala sa liwanag. Bumagsak si Goku sa lupa, namimilipit sa sakit. Ngunit dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Matigas ang tingin. Hindi sumusuko. Kahit bumagsak ako, hindi mamamatay ang aking kalooban. Isinusumpa ko, sa kamay ko magtatapos ang lahat ng ito, anumang mangyari. Tumawa ang Grand Priest, puno ng pangungutya, nagliliyab ang mga mata sa dilim. Kung ganoon, tingnan natin ang tibay ng iyong pasya. Kakayanin mo ba ang susunod na mangyayari? Itinaas niya ang kanyang kamay. Ngunit bigla, isang napakalakas na pag-atake ang bumagsak sa kanya, parang bundok na enerhiya ang dumurog mula sa itaas. Nawala ang usok, at doon, lumitaw si Gohan. Kasama ang Kaiosha na nagdala sa kanya, at si Zeno sa kanyang tabi. Sigaw ni Gohan, puno ng determinasyon. Zeno, gawin mo na ang dapat gawin. Kailangan ni Papa ang kwintas. Agad na sumugod si Zeno, mabilis, may luha sa mga mata, punong-puno ng takot at pag-asa. Nakita iyon ng Grand Priest at ngumiti ng mapanokso. Hindi ko inasahang aabot kayo rito, para lang ialay ang sarili ninyong kamatayan. Narating ni Zeno si Goku. Bahagyang iminulat ni Goku ang kanyang mga mata, hirap sa sakit, at mahina ngunit malinaw na nagsalita. Pakiusap, lumayo kayo. Ayokong may mamatay dahil sa pansamantalang paghina ko. Nanatili si Zeno sa tabi ni Goku at sinabi sa inosente niyang tinig. Narito ako para sa'yo, hindi kita hahayaang mag-isa. Bigla, nagliwanag ang kwintas sa kanyang kamay. Unti-unti itong umangat, naglalabas ng banayad ngunit dalisay na sinag ng liwanag, liwanag na dahan-daang nililinis at pinapagaling ang katawan ni Goku. Ang Grand Priest, kahit may ngiti, ay nakaramdam ng kakaibang tensyon habang pinagmamasdan ang nangyayari. Sa di kalayuan, matatag na nakatayo si Gohan. Mahina niyang bulong sa sarili. Kailangan kong maglaan ng oras para kay Papa, kahit buhay ko ang kapalit. Kumakabog ang kanyang puso sa takot, ngunit hindi siya nag-atubili. Itinaas niya ang kamay at pinakawalan ng isang napakalakas na atake patungo sa Grand Priest.
Sumabog ang enerhiya, isang marahas na pagsabog. Ngunit gaya ng inaasahan, walang epekto. Ngumiti ang Grand Priest, puno ng pangungutya. Naiintindihan ko ang plano mo, pagbili ng oras para sa iyong ama. Isang napakaliit na panlilinlang sa harap ko. Dagdag pa niya, ang pag-iral mo ay parang bukas na aklat sa harap ko. At ako, ang may akda. Hindi umatras si Gohan. Sumugod siya, sinuntok ang Grand Priest. Ngunit ang bawat atake, parang hangin lamang na dumaan. Ngumiti ang Grand Priest. Gaano ka kahangal, hindi mo pa rin naiintindihan kung gaano ako kalayo sa'yo. Sa isang kisap mata, ipinatong niya ang kanyang kamay sa mukha ni Gohan. At pinakawalan ng isang mapaminsalang enerhiya, hindi man lang umabot sa 1% ng kanyang tunay na lakas. Dugo ang bumalat sa mukha ni Gohan. Ngunit, hindi siya bumigay. Muli siyang tumayo. Hinding-hindi ako susuko kahit alam kong madali lang akong mamamatay. Tumawa ang Grand Priest na may halong pangungutya. Napaka-pathetic, naniniwala ka pa rin sa sarili mo, kahit hinatulan ka na ng realidad mula pa sa simula. Mahina ngunit matatag ang sagot ni Gohan. Kung ganoon, hayaan mong maging saksi ang realidad hanggang sa huling hininga ko. Iniunat niya ang kanyang mga kamay. At pinakawalan ang natitirang enerhiya, ibinuhos ang lahat patungo sa Grand Priest. Ngunit para lamang itong hangin. Naglakad ang Grand Priest sa gitna ng atake, walang kahirap-hirap. Hindi tumigil si Gohan. 1 segundo, 2, hanggang sa 1 buong minuto. Hanggang sa tuluyan siyang maubos. Bumagsak siya sa lupa. Wala ng lakas, hindi na makabangon. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit ang Grand Priest kay Goku, malamig ang bawat hakbang. Ngunit, isang maliit na katawan ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Zeno. Itinaas niya ang nanginginig niyang kamay. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Lahat ng alaala, panlilinlang, sakit, katotohanan, sabay-sabay sumabog sa kanyang damdamin. Sumigaw siya, basag ang boses. Tama na. Huwag mo siyang saktan, pakiusap. Huminto ang Grand Priest. Tiningnan siya. At ngumiti. Isang baluktot at malupit na ngiti. Kay Drama naman, isang bata na sinusubukang protektahan ang kanyang sirang bayani. Ito na ba ang natitira sa pag-iral? Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang wakasan ang lahat. Ngunit, bigla, napunit ang kalangitan. Isang siksik na liwanag ang bumuhos mula sa itaas. Hindi ito banta, kundi paghuhukom. Mula sa puso ng liwanag. May mga anyong bumababa, mga pamilyar ngunit iba sa dati. Isa-isa, ang mga anghel, lahat sila ay nagbalik. Dito na nagtatapos ang Part 12. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.